At tayo'y nagbabalik na nga para dito sa draft ng game number 2. Siyempre, andyan na rin sila Coach Yev at Darkness. Yes, sir. Bruno pa rin naman na 100%. Actually, as of today, 100% ban rate lang yata. Big ban rate. Oh, Bruno. nag-Bruno na May sa... nakapag-Bruno na kanina. sa ano yun? Sa Geek and Homeboys. May nakapag-Bruno na kanina. Pero so far, 100% ang peak pa ban din. rate ni Bruno. Dahil lately, yung ang patch talaga ngayon nagpa-favor sa mga heroes na may crit. Mhm. And alam naman natin si Bruno talagang first Sir, item builder ng what's your Hastro yan. command? So Oh. talagang very potent itong Bruno pickup. Even though may mga nag-i-exist na counter, no, hindi lang talaga parang masaya yung mga teams na kalaban yung Bruno kasi there's a lot of things that you have to worry about kapag katapat mo yan. Kailangan mo ng catch, kailangan mo sustain, kailangan mapatay mo siya kagad. Kasi pag hindi, i-regenerate lang lahat ng damage siya pabalik dahil nga sa Hastro. Build ka nung pantalon, yung leg plates para lang Oh. masabayan. Ako labas na ni Luna yung Matilda. Ah. Kumbaga, Kaso comfort pick, binaban eh. comfort pick na. Although second pick sila ngayon, so i-risk ba nila na i-open ulit yung either Nolan or let's say yung iba pang mga nakakatakot na heroes dito ng Onyx kasi nung nahawakan lang ng Onyx yung Nolan tapos in-adjust na nga nila lahat diba? Pati Tigreal, nakita sa atin. Kaya pala eh, Full no? off pa rin eh. Kaya pala. Shoutout sa lahat ng mga nagpaalam at hindi nagpaalam dyan. At least ngayon, alam na. Diyan lang kayo. Ah. Panindigan nyo na, nandiyan ka na eh. Oh, nandyan ka na eh. Nakapasok ka na eh. Pero Ay. same set of bans pa rin ng BTR, no? Pinanindigan din nila Oh. yung kanilang respeto Yan. kay Sky King. Oh, respect the Sky King, Mhm. the Pani, and 1-1. Favorite for a time, naging favorite din ni Chewe yung 1-1 eh. Hindi ko lang maalala ko nung season yun eh. Ano yun? Season 9 yun. Yun yung talamak yung 1-1 pick. Paulit-ulit yung 1-1, di ba? Season 9 tsaka season 10. Apat pa ata stocks nun eh. Oo. Parang ang tinanggal nila ngayon ay Joy. So, open pa as of now pa din ang Nolan, Guinevere, Guinevere, Angela. pati- Marami actually. Marami. Oo nga. Sobrang daming open for both sides. Ang tanong lang dito is anong paluluste ng BTR? Kasi again, sila yung 2 picks this time around. If makuha ng Onyx dito yung Nolan, meron namang Guinevere. It's not a bad matchup per se. Kasi meron ka namang fracture para makalabas dun sa spatial migration. Mhm. Most teams lang would prefer actually the Guinevere over the Nolan. Kasi Oo. yung catch talaga yung habol mo eh. Oy, Yan. Yan. ayan. Perfect. Good luck. Good luck sa mga RG. The best. Tama yan. Legit. Walang biro. Oo. Parang ano yan, naalala ko si Chooks dati, Laila Tang. Ay, natang. Oo. Kaya naman tayo nag-ML para maging masaya. Tama. Experiment lang. Experiment Oo. lang. At ang Uy! Guinevere nga ang Guinevere first pick. first pick. Sino nagpipick? Kasi tinanggal Ah. ng BTR Suns yung Nolan. Oo. So this does give Onyx the first pick Guinevere. Ang concern mo dito actually is may Mathilda ang Onyx dito for Kiboy. Unless talagang gusto mag-flex ni Kiboy ng kanyang mga hero pool, pwede niyang kunin yung Valentina Arlot kagad on their side. Ang hirap i-shutdown ni Kiboy eh. Oo nga eh. Parang ang dami na. Lahat na ata ng tank napaikot niya na eh. Yung ano pa, yung iilan pa dun sa mga rovers niya, 100% win Win rate. rate. Pero baka makuha this time around ng BTR Suns yung Matilda. Ay, hindi. Oo nga pala, Angela kakasabi ko kanina. Angela Matilda kaya para malala yung Malala yung sustain. heal, no? Kung ube nga lang naman. Oo. Matilda. Matilda! Up! Oh! Pwede na, pwede na, pwede na. Good take. Kumbaga kung ikaw ang ang pipili niyan, may combo ka na. Yeah. Martis Angela. Yep. The, Ano ba yung, pwedeng kunin kagad ng Onyx dito yung Irithel kasi sa region nila talamak talaga yung Angela Irithel. And kinuha nila yung Mathilda. Actually maganda yung Mathilda Irithel. Pwede rin yung Mathilda Brody para at least meron kang early damage output for Onyx. Unless gusto nilang kunin kagad yung hero ni Kyrie dito. Not sure lang. Ay! Kyrie Pwede kasing ano to, Jennifer oo. na ata yan, boss. Pwedeng Guinevere Jungle or Guinevere XP. Oo, feeling ko jungle nila yan. Pwede rin. Kaso, Martis din kasi kalaban mo eh. So, you really have to think about yung Or position Guinevere ng tank? Guinevere. Guinevere tank ka ba? Pwede rin kasi position for yung Mathilda. So, Ah. may flex capability naman yung Onyx. Now that they picked up the Claude here for Chewe, meron kang chance dito na kunin yung Brody or Irithel. Hindi naman ganun kaganda yung matchup ng Irithel versus Claude.
Pero may Angela kasing kasama. Pero Yeah. you can also still opt for the Brody para lumasin. Pero Ayun. yun na nga yung Irithel, Angela. Hindi na rin naman nawawala ang Iritel Jela. Ang galing yun ni Fredrin. Pero ang crucial nga naman din dito, hindi maulit yung kanina na kahit supposedly merong konting advantage pa rin ng Irithel, especially considering na may kasamang Angela. Kaso may Matilda nga rin naman pala yung Claude dito ni Chewe. So, ang hirap lang talagang i-secure yung panalo sa lane. Ang daming hero kasi ng Onyx. Oo. Pero ang ganda ng jacket ng Onyx ha. Oo, sinasabi ko lang ha. Yeb, Nakita natin yan, di ba? Coach Sheb, kanina, Yeb, nakasalubong nanonood. natin. Yeb, nanonood ka. Minsan lang, kahit nagdadrop ka dyan, alam ko nanonood ka, Yeb. Si Coach Sheb, habang tumatagal, nagmumukhang mayaman eh, no? Ah, Mas syempre, mayaman. the Paldonis. will choose my The most paldo coach. Ang dami ng rings. Oo, ringman. Go. Oo nga, ringman na to, di ba? Oo. Selyado na. Tatlo ang sinusuot niya. Hindi ko alam kung saan na niyan sinusuot kada... Kulang na yung fingers niya. Oo. Kasi ang lalaki nun eh. Tinanggal yung Arlot para lang meron silang leeway to have this Claude play around kasi Therese na lang yung naiiwang matchup. Unless mag-Uranus tong BTR, which would be Oh. terrific for them kasi paano mo papatayin yung Uranus if you're Onyx esports. So there is that factor, no? There's that flex on the XP. Oo. Hindi ko lang alam kung gaano sila ka-comfortable with having this lineup, no? Of course, it goes to the idea na very heavy yung sustain ng BTR dito. Pero syempre, iba pa rin yung meron ng damage dealer sa XP. Damage dealer sa XP. Ako Yuzong ako dito. Or pero gana din yung ano eh. Gana din Yura. Oh, may Yura Angela. Yura Angela, tas may history din si Black na nag-Esme. Yeah. Esme Jela, ang Esme. hirap kalaban nun kaya. Iba lang oh. Pero parang syempre, tatansyahin muna nila yun eh. Kasi so far, Matilda pa lang ang pinakamasasagot. Tapos ngayon yung Esmeralda kasi parang hindi siya sobrang taas ng sustain kumpara sa Uranus or other XP laners nga na mas minamataan natin right now. Medyo ano kasi, nasa gitnang spot si Esmeralda. Para siyang hybrid na sustain and damage dealer. Oo. Pero when it comes to XP, may mga hybrid na mas maganda yung kanilang capabilities like Terizla, sustain and damage. In terms of full damage talaga sila Paquito, sila Oo. Benedetta. Control naman sila Yuzong. So parang mas ano lang, mas leaning towards ka lang doon sa ganung klaseng category when you're looking for the XP. Kaya naman medyo mababa din yung priority ng Esmeralda. Pero sa Indonesia actually, dumating yung time na Puro naging Esme. priority rin yung Esmeralda kahit last season. So, actually, pwedeng mapunta yun sa Onyx if hindi nila kukunin ito for BTR. And ngayon ay magandang opportunity to for them to get the Esmeralda kasi lamang sa matchup already for the XP. Pero Khalid, sabi ni Okay. Boots, hindi. Khalid, ang pipiliin natin, it is really great against these types of composition BTR na Yes. very Ako. protective. Kasi ang taas sa kanyang burst damage, may way to deal with the damage output ng kalaban kasi may sustain. Nako! And ayan na, Kadita ni ang tanong lang kanina to kay Sans o kay Sisisip Kiboy. na mula Jakarta hanggang Bali. Ano ba ang parang pinaka nakikita mo for Khalid dito? Kasi ang nahihirapan ako kapag yung Khalid nag full damage tapos to think i-retail Angela pa to ngayon. Pero may mga nagtatank build din naman sa Khalid. Yeah. Pero for this particular composition na meron ngayon ang Onyx, parang ang dami nilang pwedeng burst talaga. Ang capabilities ni Khalid dito yung burst para luma-force out kagad yung Heart Guard. Magandang target din yung Martis. Although I don't really like the Khalid that much kasi may Mortal Coil. And ang daming ways for them to actually cancel the heal. Pero hindi na yung heal yung iisipin mo rito for Onyx. Ang kaganda dito, meron silang XP laner na talagang kaya kagad ma-burst down ng kanilang pipiliing target. Oo. Ang hirap ng para sa akin, Iritel, mahirap sa Khalid. Ang hirap i-kill niyan. Oo. Tsaka ikaw pa pwede makill. Habol ka niyan eh. Kahit mag-ulti ka yata, Oo, parang habol ka niyan. May kasi, may hoverboard. Nag-akay roam yung BTR Suns. Rome, Akay. Something new, something new. This is it. So, malalaman natin kung magiging gana nga rin ba sa kanila itong particular na adjustment na ito dahil napakarami nating minamataan na heroes from both sides. Ito yung ating current team comparison. Medyo maganda-ganda ang timpla for Onyx. Yung Akay roam, it's just to answer yung early aggression na pwedeng dalhin ng Matilda tsaka nung Kadita. And of course, it's also a good way to deal with the Guinevere and of course yung Petrify na hawak ni Kadita kasi kayang-kaya mo lumabas sa mga crowd control with the heavy spin.
Also, good way to control the Claude kapag nag-Blazing Duet. Pwede mo siya layo sa kanyang mga target. And of course, yung zoning capability mo. And it's a very sustainable roam. Ang worry mo lang dito is walang pipigil pa rin doon sa burst damage na magagaling kay Khalid. Si Boots pala ang ating medyo Titignan. kailangan tignan, no? Para dito sa lamang ito. Kasi, especially, may maagang panggugulo rin ang isinasagawa yata ng Onyx kay Buzizo. Si Kiboy. Oh, yun, oh. Ginugulo niya si Buzizo. Oh. Op, makukuha ba? Okay. Hindi nakuha, pero nandoon. Grabe naman. Nandoon si Syndra na binabanatan si Kiboy. Pinapa-baby wave, pinapaula na ng mga butterfly. Okay, op. Isa pa, op, isa pa. Ibigay mo. Angela post Oy! Kamunti kang matali Oh. ni Syndra. Mahirap talaga ka 1v1 yung Angela dahil meron siya innate sustain. Tapos yung Matilda ay level 1 din. Palang din naman yung time na yun. So talagang hindi siya mananalo sa trade. Oo nga, level 2 na nun si Syndra pala. Tapos in pure rage pa ang kanyang hinahawakan. Though doon naman sa XP lane natin, meron tayong nakikitang advantage at napauwi na nga ni Boots agad-agad itong si Black. Si Black. Panalo siya sa matchup na yan kasi when it comes to trading, may sustain naman si Lapu-Lapu dahil naka-fighter emblem din naman siya with the Festival of Blood. Pero hindi kasi same yung amount ng heal eh. Oo. Si Khalid kasi talagang ano yan eh. 2/3 ng HP niya yung babalik Tama, talaga. oo nga eh. Uupo lang yan eh. Oo, magdadasal. Ito, tignan natin. Kasi dalawa naman yata ang nagtatry na talagang umikot kay Boots ngayon. At gusto nila na hindi naman sobrang mag-advantage this time itong Khalid. Kasi kanina na-mention na nga natin na siya yung babantayan natin, baka umikot siya ng umikot. Pero uy, napakaganda nung pagsayaw. Nasakto yung spatial migration. Spatial migration. Midnight, Brigida, na-goal sa ata si Black talaga. Look at that, level 3 against level 2. Yeah. Dalawang XP wagon up, or isa lang? Dalawang wagon na tayo na wala kay ata. Black eh. Malaking factor yung mapapauwi ka talaga sa XP. Malaking cap yan kasi ang ginagawa talaga ng mga XP laners, kapag umuwi ka na, nagbubush na. Tatambayan nila yung wave, di nila gagalawin para lang maubusan ka ng minion wave. Nakalibreng turtle si Kyrie. At natulak! Oh, no! Natulak! Bumalik, na-reset. Napigilan, na lumipat na lang si Buzizo. Tapos parang yung nakita natin kaninang wala nang nakakontest, wala nang nakagulo kay Kyrie. Sobrang nag-fall into place lahat ng hindi na rin kinailangan agad-agad umikot ni Boots o parang i-clear agad yung wave. So ang taas ng kalamangan ngayon ng hawak-hawak ng members ng Onyx in terms of levels. Meron na talagang nag-e-exist sa pagitan ng mga counterparts nila. Kailangan bantayan na ngayon. Binabantayan ni Luna si Buzizo. Susubok si Nakiboy at si Boots. I-take down ito. No Boots, no. Sabi dito ni Luna, ilalaban na lang to ni na Blackout para kay Boots. As Bigatron will just secure the purple. Pero ang daming nangyari para lang sa purple na yun Yeah. Similar to sa ginagawa ni Zorn from Homeboys, no? Yung nagpo-force ka ng reaction. And ang kinagandahan sa Khalid kasi may reset factor siya. Hindi niya kailangan mag-build ng mga natural tanky items. Pwede siya mag-full damage kasi ang kailangan niya lang gawin is make sure niya na mapapaba niya yung HP ng Bigatron Suns, sabihin natin, magkaroon ng attrition control sa mga objectives, no? And mag-force ng reaction from the enemy. Tapos babalik lang siya sa kanyang lane, re-reset, mag-heal, and then rinse and repeat. Oo nga, ganun lang. Grabe. Ganun lang ang gagawin, boss. Nakakay super upa ata ang bola. Kahit pa paano, i-retail pa rin. Hindi pa naman sobrang nagiging behind. 200 lang naman. At nakuha na rin niya yung kanyang haswa. So, ang hard to sustain. Kaso sa baba! Ay, nako! Pinaulanan! Oh, naka-figure. Pero buti na lang kamo, nandoon ang Angela ni Syndra saving Black. And Black dodging, of course, the flicker. Ano yun? Kamuntikan talaga. Ano Oo. yata, isang linya o wala pang isang linya na lang yun para kay Black. Pero again, alam ngayon ng Onyx, wala na yung heart guard. Which is, Oh my Ano yun, goodness! nanakaw? oh my goodness. Tinamaan ng mga paru-paro? Sinabak lang, men! Oh my glove! Sinapak lang, nagkaikutan, naging Beyblade ngayon si Luna. Luna, umikot-ikot. Sino ngayon ang makakuha ng turtle? Si Kyrie! 165 Hz! At doon makakuha ng first blood si Chewe. Lapit si Chewe. Nagpatalon ngayon. Sina Sans. Pero si Kyrie, mapapanish pa si na Black. At doon susugod si Boots. Kiboy also pinagno-normal lang si Syndra. Nilabas ang mga paro-paro. Nilabas ang MSC sticker. 3-1 at si Super Upa.
Kalaban ko, minions na muna. Kailangan ko mag-farm. Nasa akin ang bola. Ako ang pag-asa ng team. Level disadvantage na sa Retri, pero bukod doon, lahat ng kalamangan ng Onyx pinakita nila sa atin sa kanilang pagtuloy ng clash at paghalos pag-ubos sa members ng Bigetron Suns. Yeah, malaking advantage to for Onyx. Although medyo nag-overextend sila doon, namatay si Boots with the trade-off Luna. Medyo hindi worth it dahil napatay yung XP laner. And nakakuha din naman ng tower si Super Upa dito for BTR Suns sa may bottom lane. So all in all, medyo happy pa rin ang BTR Suns. Pero Onyx, again, they do have the Claude. So in terms of overall scaling, mas masaya sila. Ito, huliin nila si Boots dito. Boots, naka-hoverboard. Hinahabol, Beyblade si Boots this time. Super Upa, kailangan na ibigay ito kay Super Upa. Nag-kill! Lumuod lang, pero yun na nga. Naka-kill, nawala si Boots dito. Pero doon sa kabilang side, nawala din si Black. Yung attention talaga na hinahatak na isang Kalindo. Very, very big for BTR Suns. Nakuha na nila yung kill na yun, malaki para sa kanila. Pero Onyx, again, yung attention ay hindi napupunta sa Claude, napupunta rin sa Khalid. So it gives him a lot of space to work with para makakuha ng resources, matulungan si Kyrie sa mga objective takes. And of course, yung threat din ni Kiboy at ni Sans, yung aggressive duo ng Matilda and Kadita. Nandun yung kill threat nila and nandun din yung safety net na makakalabas ang Onyx kapag masyado na silang malalim. At parang sa halip ang Bigetron Suns ang hindi talaga magiging safe kapag wala sila munang nakuhang impormasyon at all. Lalo pa dito kay Sansa, kanina pa sobrang tago ng tago at abang ng abang. Oo. Lagi naman niya nagagamit ng maayos yung kanyang combo. Na yung lineup din ng Bigetron Suns ngayon, parang limitado lang yung options nila para maka-check at makahanap ng mga brushes. Katulad na lang ng brushes. Speaking of... Ito, ako, inabang niya si Busizio. Oh, yun. Busizio, Okay. makakapag-out, K-Boy. So, lipad at ano pala to? Lipad at sisid pala Oo to. nga eh. Air and water Kyrie? combo, Kyrie. Papasukan si Black. Black, meron bang Angela ultimate? Black, susubukan ngayon si Chewe. Black, makapag-out. Chewe, Okay. susubok na lang. Blazing duet. Pero ika-cancel ngayon. Pero meron pa rin BMI si Chewe dito. Naka-out sa may Rap Waves. Nandun si Sans. Babanatan nila ngayon si Chewe. Chewe Pulado. At naka-kill si Super Upa. Super Upa na naka-uniform pati yung hero niya. Trying his best para makakuha ng magandang score. Oo. At kahit pa paano mabaliktad ang laban na to. Matagumpay na Iritel-Angela connection yung nakita natin doon at pag-decimate mula kay Busisio. So, nakakuha sila ng iilang bawi din kontra sa players ng Onyx. At ang pinaka-crucial pa nga yata doon ay ang nakuha nila kontra kay CW. Oo, medyo greedy rin yung pagpasok ng Onyx nung time na yun. Lalo, hindi pa clear if enough yung na-exhaust na spells from BTR Suns for Chewe to do that. Kasi yung Blazing Duet, again, sinabi natin kanina, kaya pa rin to cancelin nung Akai. So it is a factor na kailangan nilang i-reconsider, no? Dahil kapag binibigyan mo ng kills si Super Upa, dinay-delay mo yung game mo essentially. Kasi kahit pa sabihin natin, yes, naka-Claude ka, iba pa rin yung Iritel Angela, napakataas ng damage output niyan, and protectado siya ng teamfight ng BTR Suns. Pero, Luna! Okay, susubok na lang ngayon. Ay, ang ganda ng ipit! Pero yung damage output pa magiging ganap dito. Oh, Black! Kyrie, mabubuhay pa ba siya? Lagi na namang buhay yan. Pang ilang highlights na naman ang buhay na naman siya. At ayun na nga, the punish is real. CW with the counterplay. This time, Kyrie survives once again. May reel na naman mamaya. Buhay na naman si May Kyrie. reel na naman, nabuhay na naman si Kyrie. Tapos may background music na naman. May kinilig na naman sa audience. Lagi 1 HP. Kanina, nakita naman na natin yon kay Black. Pero eto, yung literal na akala mo, wala na eh. Akala mo hindi na makakatakas eh. Ang ganda nung ipit eh. Ganda nung ipit, highlight reel na yung ipit Kaso eh. kinahiting windy. Pwede pala yun. Oo. Nakita ko nga din, pati yung habang Binigyan ng ticket eh. habang naka-rough waves, pwede ka rin pala mag-guiding wind. Habang nasa ibaba. Oo, ayun. Uy, Ay, oo pero- nga, uy, grabe. Airbender. Airbender na waterbender pa. Ano Double bender. Double. Ano ba tawag natin? Water air. What air vendor. Oh, yes. Sige. Yes, Sige. yes. Nice. Nice. Tapos may earthbender. Sunbender, earthbender. Oo nga, no. Oo. Let's look at the instant replay. Buti na lang walang balir. Oh, yan, Walang oh. firebender. Ayan o, piso. Oh. Oh, may background music na naman. May background music na naman mamaya. Sabay hawi sa bang. Wala ng box boss. Ah, wala. Sabay hawi sa kimpi na bang. Box pa
rin naman yun. Oo. Sa amin, curtain bangs. Ah! Okay na. Okay. Curtains ang Good to tawag. know. Good to Curtains. know. Good to know. SKL. Curtains talaga yun kasi naalala ko si Ben Adams may ganun eh. O, di ba? Di nyo kilala, pero yun na yun. Sige. Ano, kasi nagmamarcha na yung Lord eh. Oh, Lord marching towards the bottom side. Uh-huh. Susubukan nila to. I-depensahan. Bigatron Suns, is this Boy. the defense na inaanap nila? May medyo makate. Gumuguhit yung mga arrows ni Super Upa. Oo. Hapdi na rin talaga yung Ayan dance na! output. Pero Kyrie! Kyrie pumasok. Kyrie nasa loob. Kyrie. Ooh. Nanggigigil na si Bigatron Suns. Nanggigigil na si Super Upa. Hindi pa rin. Ayaw pa rin talaga. Ayan. Nakabasag na sila sa bot. At basag ang bottom side. Kyrie mag-out na as Onyx will be disciplined enough to get out. Pero ayun na mga recalls ni Suns. Pinapakita na nga. Sinisimulan na. Wala na rin yata yung shockwave na magmumula din sa Torre. Pero pumasok na ang My Onyx. goodness! Drop waves coming in. Bosizo fell down. As Chewe will finish off the tower. Uy, but na naman! makakapag-out na lang din. Lagi na lang nabubuhay ang Onyx. Na-Torre pa ni CW eh. Kung tumama yata yung turret shot, hindi na natin masasabing nabuhay pa si Kyrie eh. Grabe din yung coordination ng Onyx. Nung natalanan ni Kyrie si Buzizo rito, hindi nakapag-mortal coil. May kasunod na Petrify Rough Waves combo. Uy, grabe si Uy, lumilipad na si Rena. Oh my G. Onyx, 8-4. They want to end this. Wala. Nag-conceal na pero... Nag-conceal na pero ayun, babanatan Oh. si Syndra. Oh no, it's a sad game right now para sa Bigatron Suns. Pero kakayanin pa ba? Iilaw pa ba ang liwanag para kay Naluna? Kakayanin pa ba nila to? Kailangan nila nung repeat ng clash na nangyari sa may bottom lane kanina. They do have answers against the Guinevere. Ang problema, yung Claude talaga, he's just roaming around the team fight for free. Kasi wala rin talagang innate catch itong Bigatron Suns versus the Claude. Lalo Oo. pat napakataas ng mobility ni Chewe rito with the Quantum Charge, yung kanyang sprint. And palapit ka pa lang, pag binanata kanya, ramdam na ramdam mo yung damage eh. Damage. Okay, Suns. Nako. Parang sabi ni Kiboy, napanood ko kanina itong mga recall na to eh. Bago yung laro namin, may ganito din eh. May gumagawa rin eh, no? Oo eh. At pinapakita naman nila sa atin na same lang na nagiging matagumpay ang gumagawa nun so far para dito dahil angat na angat at lamang na lamang ang Onyx ng by 11K kontra sa Bigatron Suns and wala nang inhibitor turrets na natitira at all. Mukhang pagsasabayan pa nila yung mga waves. Mahirap na depensa to para sa Bigatron. Oh, grabe. Pasok si Chewe dito. Na-dodge niya ba yung mga boomerang? Oh. Okay, pasok ngayon, Skiboy. But this is the march of the Lord. Trying to get the base. Pasok ngayon kay Super Upa. Tingnan natin kung makakapag-depensa pa ba ang side ng Bigatron Suns. Wala pang kalahati ang base pero mawawala na rin si Black. And Kyrie, sabay si Chewe. Uubusin na ang Bigatron Suns. 2-0 para sa Onyx. Wala na ang first game slump para sa Onyx Esports. At dito nila sinimulan sa M5 ang pagbasag nun. Onyx pa din, pagpasok ng M5, nakita natin again yung mga crucial plays dito ng kanilang mga players. Very talented when it comes to the mechanical skills. And napakalupit ang pinakitang performance dito ng first appearance ng Onyx sa M5. Yeah. 1 million PCU milestone reached na tayo. So, meron tayong pinamimigay na code. Yes, sana nakuha niyo yung code. Naku, may nakakuha. Oh, meron Wala na, basta. Wala na. Wala na. May nakakuha na. Congratulations sa nakakuha yon. Day 1 pa lang, boss! Day 1 pa lang pala. Tutok na tutok at deserve na deserve din naman. Kudos to both of these teams for what they were able to show us doon sa nakaraang o dito sa katatapos lang na series. But then again, it's still ang mga hari with a clean sweep to start off their run dito sa M5 group stages. Ibang kanilang naipakita rito. Mula pa lang sa Tigreal eh. Oo, I yung would Tigreal say, pa lang eh. yung Tigreal, maganda yung pinakita ng yung showing nun. Yung Guinevere, hindi ganun kalinis yung execution. Andun yung mga combo, pero they were just outclassing yung mechanical execution with the heroes that they have here of Onyx Esports against Bigatron Suns. Talagang
mas kabisado lang nila yung ginagawa ng heroes sila, yung lineup nila. Kahit hindi ganun kalinis, they're able to make do with what they have. Yes, make do with what they have. At ngayon, make do and make sulit. Dahil magiging sulit talaga kapag nag-order ka with Grab Unlimited. Subscribe now for only 49 pesos a month at lahat ng mga magiging order nyo dyan, sulit na sobra. Rapsi. Uy, All goods. All goods. may pa ganun tayo. Kasi maging yung naging performance kanina ng parehas na teams, nakatitindig balahibo at ang pinaka talagang nanggulat din at naging magandang laruan for Yun, that oh. game again and again. Sino pa ba? Si Kiboy lang naman again using that Matilda. Kung kanina, Tigreal, ngayon, Matilda. Matindi din ang kanya mga save. Saan ka nakakita ng sirena na lumilipad? Tsaka, Sinililigtas niya. dinagdagan niya yung reels ni Kyrie. Dinagdagan niya yung reels ni Kyrie eh. Kaya pala, Dami ng reels ni Kyrie, dinagdagan niya pa. yung players ng Onyx, no, hindi lang pogi, pinapapogi din nila ang isa't isa. Pinapapogi pa isa't isa eh. Ito yun, and then dito yun. Marami na nag-clip nun, malamang Ay. mga LA Ay, ito yun! Clippers. Ito yun! Di yan yung And then, boss. yan, Ito yung kay Boots. Ito yung medyo napalalim, yan. Para makuha nila si Luna na trade yung Khalid. Maganda rin yung nag-start actually for Onyx, no? Kasi na-abuse talaga nila yung paggamit ng Khalid, X-Plane advantage, talagang kitang-kita. And doon nag-start once again yung snowball. Oo. Nung game na to. Nung game number 1, it was the Tigreal factor. This time, it was the presence of the Khalid. And of course, nandiyan din yung mga saves mula kay Kiboy. Ito yung magandang pick-up sana na makukuha ng Bitter Suns. Again, they are equipped to deal with the Guinevere. Unfortunately, masyadong pogi. Pogi Yung mga na players naman ng oh. Onyx. Hinawi yung Kimpi. Hinawi yung- Hinabuhay na naman si Kyrie. The It rhymes. Curtain bunks eh. Oh, Kipi, Kyrie. Okay. Ang ganda pakinggan, Kimpi Kyrie. Ang ganda pakinggan, girl. Pwede na. Oo, Kimpi Kyrie, may tunog eh. It rhymes eh. It rhymes eh. Pero, yun talaga. Ang tinapos na nila agad-agad ay, ito, mas matagal yata ng onte compared to game number 1. Again, dahil na na-mention dito ni Midnight na merong onting mga kinailangan pang linisin, supposedly. But still, in the end naman, the lead, the overall na talagang na-establish nilang dominance, andun pa rin para sa Onyx. Kimpi Kyrie. Si Boots galit na galit sa damage. Oo. Assassin, Rapture, Master Assassin. Master Assassin. Kaya naman talaga napauwi si Black kanina. Kasi Oo. hindi ka talaga mananalo sa sustain yan. Pag nag-level 2, talaga malulugi ka. Ang lala nun, lugi. Yung wagon talaga, ang lala. Laking bagay, Oo. men. Kaya super important tong XP lane matchup kasi once na magkaroon ng certain lead do sa XP, it does give you a lot of leeway pagdating sa control ng turtle, Oo, eh. yung movement sa mid lane, yung jungle na aggressive plays. And nakita natin yan from Onyx. All of those things na nagbe-benefit sila after the XP lane advantage, ginawa nila. Again, it goes back to the level of execution. Outlaned, outplayed, outwit, Outclassed. outclassed. This is not news sa Madla na mangyayari itong 2-0 sa series na to. But you have to give it up to Biggitron Suns. Yeah. Kasi they made us proud by showing up. And kita mo naman na nilaban nila yon ng matindi. Yeah. Hindi ko alam kung talagang things could have been different kung yung draft din ng game number 1 eh medyo naging different ng kaunting. Early eh, no? Oo. Early. Dahil so far talaga sobrang pabor sa Onyx lahat starting the draft hanggang sa pagpumasok na nung game. Parang kung ano yung iniisip nila papasok, in-execute nila talagang sobrang aligned lahat. Oo. May mga kasi may mga draft talaga na like for example, yung draft ng Onyx no, mabigyan ka lang ng konting advantage and yung kalibre ng team talagang bubutasin nila yung loopholes ng lineup mo. And for BTR, they were not able to really like control the early game. Again, yung matchup nung Lapu-Lapu and Khalid could have been more close. Pero ito yung mga moments na na alam mong pag nakuha ng Onyx yung kanilang win conditions, mabilis talaga mag-snowball out of control yung game. Parang nagiging death ball na nga usually kapag ganito yung level ng execution ng isang team. Kaya naman naging malinis yung pag-take over nila ng mid-game towards late game. And kilala natin ng Onyx, they are also very very good when it comes to closing out games. Oo. Sobrang nakita natin doon
kung gaano sila kagaling mag-close talaga ng games. Yung average game time nila, kung magaling ako mag-math, siguro 11 or 12. Galing. 12-20. 12. Oh, ayan. Yan ang magaling mag 12-20 points, 56. Wow, sige, gusto ko yan. Gusto ko yan. Kulang yung seconds niya. Sorry. Oo, pasensya na. Sorry, mathematician Manjin. MM, Iceberg. Kasi MM nga naman din. Kung may Marks siya. Manjin, may Math Manjin. Ang gusto ko lang sabihin, Onyx is here and they want it. They want it. They really want it. Ramdam na ramdam natin. Game 1 pa lang. Wala na ang kanilang sinasabi nga nating slump. And balikan natin for what happened this day and what we are yet to anticipate. Ito na ang standings natin per group. Meron na tayong kaunting nakikita, pero mahaba-haba pa naman ang group stage natin. Uy, puro 2-0 pala today. Sweeps. It's a day of sweep. Yes. Oo. Yan ang isang tema natin para sa araw na ito. Ang bracket of death pa rin yung group D no? Oo. Actually, parang ang dami nating tinatawag na bracket of death eh. Oo nga lahat yan. Lahat na lang. May kanya-kanya silang pagka-bracket of death kung tutuusin. So, marami pa nga tayong in-anticipate kasi meron pa dyan hindi nagagalaw. So, for tomorrow's schedule, eto naman ang mga teams na inabangan natin. Debu versus the Ohio Brothers. Burmese Ghouls pa din, lalaban. Pero this time, kontra sa T-Flash. See you soon! At ang Bigatron Suns din naman, magbabalik bukas. At eto, panigurado marami na ang nag-aabang ang Blacklist International kontra sa RRQ Akira. Prime time. Bukas din yan. Prime time yan, boss. Oo, pero mainit din yung first Mainit match, yan. Mainit yan. Deus Yung first match yan, matindi yan. Deus Ball laban sa TOB. Alam mo, maraming pumupuso dyan. Maraming puso dyan sa match na yan. Group D yan eh. Lahat ng match sa group D mainit eh. Para sa atin, no? Oo. Nahirapan tayo dyan, Manjin. Nung gumagawa tayo ng standings natin, marami kaming gusto supportahan sa Group D. Kaya mahirap actually Mahirap mag-predict. talaga group D. Mahirap. Hindi tayo makapili pare-pareho. Hindi ko lang alam para sa mga viewers natin, pero feeling ko kasi sila din, marami-raming gustong tignan o tinitignan doon sa group na yon. But